winning setup natin noong July 4, 2024. Ang strategy natin dito ay SMC or Smart Money Concept at Price Action. Pumunta tayo sa 1 hour. So dito sa 1 hour, makikita natin na ito ang kanyang supply zone. Paano siya naging supply zone? So supply zone, ito yung area na malakas or madami ang seller natin compared sa buyer. So dito, itong impulsive movement na ito yung hint natin na ito ay gawa ng isang big institution. So tanging big institution lang ang may kakayahang gumawa niyan. So itong part na to ay napaka-crucial dito sa strategy na to. So i-mark natin to as supply zone. Ngayon, after nating i-mark ang supply zone, hihintayin naman natin ngayon na puntahan siya ni market. So yung process kung paano siya i-approach ni market is napaka-crucial din. Mahalaga na magkameron ng liquidation during mitigation sa ating supply zone. Ito ang naging cost niya at dahil marami ditong seller or maraming liquidity sa part na to, ito ang naging effect niya. So yung effect niya is ito yung effect niya ang ginamit ni market para i-mitigate yung ating supply zone o yung ating POI. So nakita natin dito na manipulated ang pag-approach ni market sa AOI or area of interest natin or POI. Same lang naman sila. Yun ang isang sign natin na nagwo-work ang ating strategy. So, yung manipulation ang ginamit ni market para i-approach ang ating supply zone. Okay? Ngayon, punta tayo sa 5 minutes time frame. So, dito naman sa 5 minutes time frame, titingnan natin kung ano ang magiging reaction ni market nung na-mitigate niya ang ating area of interest or yung ating supply zone. So, dito, ang nangyari, nagkameron ng accumulation. So, di ba? Nakita natin yung supply zone or yung ating area of interest. Then, meron na rin tayong mitigation na nangyari through manipulation or liquidation. Ngayon, ang hihintayin naman natin ay confirmation. So, nagpunta tayo ngayon dito sa 5 minutes time frame para humanap ng confirmation. So, meron ng accumulation after ng mitigation. So, nag-form siya dito ng isang triangle. Ngayon, so nagkameron tayo ng breakout at nag-form siya dito ng double bottom or engineered liquidity. Okay. So, itong paggawa niya ng double bottom is gagamitin natin later sa setup. So, di balik tayo dito. So, nagkameron ng accumulation after mitigation. Dito sa accumulation na to, ito ang OB na hinihintay ko na puntahan. At ito yung magiging confirmation ko para mag-setup. So, dito, nag-form siya dito ng inducement. Masasabi natin na high probability yung order blocks natin kapag na-mitigate siya na merong liquidation na nangyari. So, hinintay ko itong ma-liquidate itong inducement at mapuntahan ang order block na to. Nagpunta ron ngayon, so nagkameron ng inducement, niliquidate niya to at pinuntahan ang ating order block. So, dito ngayon tayo nag-entry. Ang risk natin ay just above the order block natin. Then, ang reward natin ay nandito sa part na to. So, bakit ito ang naging setup ko? Bakit ito yung risk ko? Bakit ito yung reward ko? So, ang risk natin, alam natin na just above the order block. Then, ang take profit ko ay nilagay ko dito sa part na to. Pagkat ang part na to ay merong malakas na buying presence. Dito, nilagay ko ang aking take profit. And ayun. So, nag-setup tayo during Asian session. And ito ay 9 sa Philippine time and nag-play yung setup natin ng 2 PM sa atin. So, almost after 5 hours, binigyan tayo ng market ng 100 pips. So, ayun guys, ang naging winning setup natin. Kung meron kayong tanong, iwan nyo lang sa comment. Babalikan natin yan. Okay? Thank you.